May lumabas na notification at sinasabi nito na ang item na Dragon Harpoon, at ang rating nito ay isang unique, at ang usage condition nito ay mahigit 4,000 strength at 2,000 dexterity. At dapat magkaroon ng spear type skill para magamit. Weight, 30,000, paatake na ulit si Grid, at sa isip-isip nito na isang strength na katulad ng isang close range damage dealer, dexterity ng isang production type job, at isang spear skill. May lumabas na notification na nagsasabi na ang isang pillar ay may restraints na lumalaban ang tinamaan na target, unti-unting mabubunot ang pillar. Napapansin ni Grid ang mga impormasyon ng items at sa isip-isip nito na ang mga ito ay ridiculous na mga kondisyon para sa isang support weapon, ngunit ang pagiging epektibo nito ay tiyak. At batid nito na para siyang tanga dahil sa ad na yun, pero dahil sa mahina niyang team, hindi man lang nila siya tinuturing na kandidato sa pagkapanalo sa bagay na ito. Pinakawalan na ni Grid ang spear at sinasabi nito na kaya kailangan niyang gampanan ang lahat ng role. Ito ay isang layuning na ginawa niya sa kanyang isip. Pagkatapos ng lahat, ang karaniwang manlalaro ay hindi magkakaroon ng lakas upang ihagis ang bagay na ito. May lumabas na notification na nagsasabi na nagpupumiglas ang Drake at pinipigilan ito ng item na Dragon Harpoon. At may lumabas na warning notification na medyo nabunat na yung poste. At bumababa ang durability nito sa 4 hanggang sa maximum nito na 5, medyo nabunat na yung poste. At bumababa ang durability nito sa 3 hanggang sa maximum nito na 5, galit na talaga ang Drake ng Korean team. Sinunggaban na nila ito ngunit hindi nila mapigilan. Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang hindi maiiwasang kahinaan ng isang supporting weapon. Mababa ang durability nito, anuman ang bigat at lakas ng target, 5 beses lang kayang labanan ng pillar. Naglabas ng isang hammer si Grid at sumisigaw at sinasabi nito na akala niya ba hindi niya pinaghandaan yun? At hinampas nito ang pillar, may lumabas na notification ng isang information ng Hammer for the Dragon's Harpoon, ang rating nito ay isang unique, at ang attack power nito ay 250, isang blacksmith na gumawa ng isang hammer na gawa sa Pillar of the Dragon, ito ay malaki at mabigat, kaya ito ay may mahusay na kapangyarihan sa pag-atake, bagamat maaari itong gamitin bilang sandata, hindi magiging madali ang paghawak nito. Usage condition, blacksmith. Strength, 3,000, weight, 5,500, tinamaan ng malalim ang pillar at bumaba ang durability nito sa 2. At nagpupumiglas ang Drake, at medyo nabunat ito at bumababa ang durability nito sa 1. Tinamaan ng malalim ang haligi, ito ay nasa 2 hanggang 5. Medyo nabunat na yung poste, ito ay nasa 1 hanggang sa 5. Ang durability ng Dragon Harpoon ay nabawasan ng 57, at nabawasan ng 46, at nabawasan ng 52. Sumisigaw si Grid at sinasabi nito na anong ginagawa nila. Habang pinipigilan niya ito, sabay-sabay naman nagpakawala ng mga skill ang mga kasamahan ni Grid at gumawa ito ng malakas na pagsabog. Sa isip-isip ni Grid na gaya ng inaasahan, lahat sila ay may magandang instincts, ngunit may lumabas na notification na nagsasabi na nakagawa ka ng 250,040 pinsala sa target. Nakapag-dodge ang target, na-resist ng target, hindi mo mabutas ang balat ng Drake. Sa isip-isip ni Yura na hindi lang dahil sa depensa ng Drake. Karamihan sa kanila ay nakakumpleto lang ng second job advancement. Ito ay higit sa 200 mga level na mas mataas kaysa sa kanila. Kaya hindi umubra ang atake nila. Hindi nila matutulungan si Mr. Youngwoo. Sinasabi ng system na na-miss mo ang target, nagpakawala ang Drake ng malakas na roar at may lumabas dito ng isang apoy. Nakaramdam ng takot ang babae at napapamura ito at sinasabi nito na naglabas ng fire breath ang Drake. At batid ng lalaki na hindi sila makakalaban, dito na sila mamamatay. Biglang dumating si Pixord at mabilis nito na block ang fire breath ng Drake. Nagpapasalamat naman ang Archer kay Pixord dahil nakaligtas sila. Sinasabi ni Pixord na hindi ngayon ang oras para makipagkwentuhan. At inutos nito na bumalik na sila sa kanilang ginagawa. Sa isip-isip ni Pixord na kung hindi dahil sa Grid's harpoon ni Grid, halos hindi sila makasurvive, at sa kanilang mga kasalukuyang miyembro, hindi nila ito magagawang salakayin. At napapatanong ito sa kanyang isip kung paano nila haharapin ang ganitong halimaw. Biglang na lang bumagsak ang pillar sa tabi ni Pixord at nabigla ito. Napapasigaw at sinasabi nito kay Grid na natanggal ng Drake ang pillar, at nakatakas na ito. Sinasabi ni Grid na ang durability nito ay halos tumaas. At hindi niya na kayang mapanatili pa habang hawak ito.
Parang hindi umubra ang mga atake ng iba laban sa dragon. Kung siya lang ang makakatalo nito, ang lahat ng mga drop item nito ay mapupunta sa kanya. Hindi naman makapaniwala dito si Pixord at nilinaw nito ang sinabi ni Greed at sinasabi nito na anong pinagsasabi niya. Para hulihin ang halimaw na yun ng mag-isa, kahit na ikaw yun. Sinasabi ni Greed na walang paraan na ipalaban nila tayo sa isang kalaban na hindi kayang talunin. Isa pa rin itong tournament, malamang nahulaan nila na kahit may agwat ang mga level, nakakasigurado siya na ang 7 ay sapat na. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay nasa isang dehado. At huwag niyang kalimutan na ang Overgeared ay natalo si Elphinstone kahit sila ay dehado sa level. Nagpalit si Greed ng boots at ginamit niya ang fly. At batid nito na ang gusto niyang sabihin na hindi kasing lakas ng Drake si Elphinstone. At batid ni Greed na malakas ang kakayahang ni Zibble sa mga raids. Tama ba? Naglabas ng bagong greatsword si Greed at may lumabas na notification na ang usage condition nito ay nasa level 300 o mas mataas, at ang advanced sword mastery nito ay nasa level 3, at ang strength nito ay nasa 2,000, at ang agility nito ay nasa 1,000. Ang pangalan ng item na ito ay Effective Hunting Sword at ito ay plus 7, ang rating nito ay nasa unique, at ang attack power nito ay nasa 720. Ang deal damage nito ay plus 30% sa mga monster, at nasa 50% chance para sa mga attack skill, at makakakuha ito ng critical hit, at kung may eliminate mo ang isang monster, magkakaroon ka ng plus 20% para tumaas ang chance na makakuha ng mga item. Isang sword na ginawa ng legendary blacksmith na si Greed na pinag-combined ang mga malalakas na punto ng magkakaibang mga weapon na gusto ng isang monster hunter. Pasigaw na sinasabi ni Greed kung uso yan, baka pwede siyang sumali. Umatake na ang dragon kay Greed at ginamit nito ang kanyang buntot. Mabilis naman nag-counter-attack si Greed at ginamit niya ang linked kill. Agad naman tinamaan ang dragon dito, hindi naman natinag ang dragon at biglang bumawi ng atake kay Greed. Napapamura si Greed at sinasabi nito na kahit anong pilit niya, hindi niya mabubutas ang 3-layer armor niya. Gumamit si Greed ng isang skill na link, may lumabas na notification na nagsasabi na nakatama ka ng critical hit sa Drake, at nakagawa ka ng 342,200, 400,620, 420,300, 310,620 pinsala sa target. Gulat na gulat ang mga news anchor at sinasabi nila na isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. At batid pa nila na walang magawa ang Drake, ang USA ay nagawa na nilang magsama-sama, at sinimulan na nila ang pag-atake. Ang mga buffs ni Damian at ang pag-tank at ang mga heal nito, dahil dito, nabalik ng Japan ang composure nito. Dahil kay Kraugle nakuha niya ang atensyon ng Drake, at binibigay na ng Russia ang lahat ng meron sila, lahat ng winning candidate ay nagsasagawa ng raid na sinusunod ang kanilang kakaibang estilo, ngunit hindi kontrol o diskarte, isa sa isang laban, isa batay sa lakas, ang paggamit ng walang takot na diskarte ng pagiging tanging tanker at damage dealer ay ang South Korea na si Greed, at siya din ang nag-iisang tao na nag-raid sa Drake at sa kanilang team. Hindi naman namamalaya ni Greed na nasa likod niya na pala ang Drake, at may lumabas na notification na nagsasabi na nakatanggap ka ng 6,000 na pinsala. Dahil sa malakas na epekto sa pag-atake ng buntot, natanggap mo ang abnormal na status na effect na stiff. Nakaramdam naman ng paninigas si Greed sa epekto ng pag-atake ng Drake at sa isip-isip nito na nakakainis at nakakalurky ang damage output nito, pero pwede rin niya siya bigyan ng abnormal na status effects. Kung mablock niya ang kanyang mga galaw at makakayanan niya ang 6,000 na pinsala, wala dapat na sinuman na makatalo nito. Sigurado siya na kahit si Zibble ay hindi pa nakaharap ang halimaw na ganito. Nawala naman agad ang status effects ng monster at nakagalaw na si Greed. Hindi naman agad ito napansin ng Drake at tinamaan ito sa kanyang ulo. Gumamit si Greed ng skill na kill, at pasiga naman sinasabi ni Greed na pero I'm sure na hindi pa siya nakakita ng halimaw na katulad niya. May lumabas na notification na nagsasabi na nakatanggap ng 635,900 critical damage ang target. Parang wala naman epekto ito sa Drake, at mabilis naman agad ito nag-counter-attack, at naglabas ito ng isang fire breath. Nakangiting at mayabang na sinasabi ni Greed kung sa level niya, hindi niya siya kayang mapatay. Hindi naman naapektuhan si Greed ng fire breath ng Drake dahil ito sa kanyang balabal, at may lumabas na notification na nagsasabi na ang Lancer's Cloak ay may mga resistant value depende sa mga pabago-bagong klima.
Umatake na ulit si Greed at ginamit nito ang Pinnacle. Tumatawa at sinasabi nito na hindi niya ba akalain na patuloy siyang makakakuha ng mga kritikal na hit. Ito ang tinatawag niyang proper damage. Pagkatapos ng mababang numero sa PvP, sa wakas na refresh na rin siya. Habang nakakatanggap ng mga pinsala ang Drake, nagpakawala ulit ito ng Fire Breath. Hindi naman ito inaasahan ni Greed at napapamura ito at sinasabi niya na ito ay nakakalurky, kahit hindi ito isang kalokohan, ang malaking pinsalang yon ay hindi rin dapat kutsain. Hindi niya akalain na makakayanan niya pa ang anumang pinsala. Umatake na ulit ang Drake at ang ginamit niya ay ang buntot nito. Nababahala naman sila Pixord at Yera, at sinasabi ni Yera na ang pag-atake na yon ay tumama. Delikado ang huli, nakangiting sinasabi ni Greed na I'm sure na feeling niya ay unfair yun. May lumabas na notification na ang Tiramet's Pauldrons na ito ay may maliit na pagkakataon na neutralisahin ang pisikal na pinsala. Pasugad na si Greed at sinasabi nito na huminto na siya sa paghampas sa paligid. Umaasa siya na ito ay makakapagpatulag na sa kanya. Napahawak naman ang Archer sa kanyang ulo at sinasabi nito na sisapakan na lang niya ang ulo nito. At napapatanong ito kung anong klaseng demonyo ang makakagawa nito. At sinasabi nito na feeling niya na sasabog na ang ulo niya. Batid ni Yera na nakafocus siya sa karagdagang damage, at ito rin ang pagkakataong niya para makatama na mas maraming nakakapinsalang mga pinsala. Bagamat tila madali, ang pag-hit lamang sa bahaging gusto niya ay mahirap gawin. Hindi napapansin ng mga tao ang kanyang husay dahil sa kanyang kawalang hiya. Ngunit siya ay isang taong may kakayahang lumaban sa kasalukuyang pinakamalakas na manlalaro. Ang kanyang mga kakayahan ay ang tunay na mahalaga. Tuwang-tuwa at mukhang tanga at tinatawag pa si Greed ng paulit-ulit na God Greed, at sinasabi nito na as expected sa Elixir of Immortality. Ito ang lakas ni Gochu Jiang, naiirita naman dito si Greed sa pagtawag sa kanya na God Greed, at sa isip-isip nito na napakaingay ng matandang ito, at batid pa nito na dapat ipadala niya siya sa mines para maalala niya si Helgao. Kalaban nila na madali lang ito, at sa lahat ng ito hindi pera nito madali. Sinasabi ng host ng event na pagkatapos ng 7 minuto ng pag-atake, ang Drake ng Korean team ay mayroon na lamang 50% ng health nito. Pang-apat na ngayon ang Korea, ang nangungunang 4 na koponan, kabilang ang USA at Japan, ay nabawasan na ng 70% ang health nito. Sa isip-isip ni Greed na dahil siya lang mismo ang lumalaban sa kanya, sigurado siya na may iwan siya. At kung may 50% ng health niya ang natitira, may lumabas na notification na nagsasabi na na-activate na ang survival instincts ng Drake. Nagsisimula na itong mag-berserk, bumaba ang depensa at resistant nito. Nadagdagan ang bilis, attack power, at magic power nito. Nabigla naman dito si Greed at hindi agad nakapag-react, at hindi niya namamalayan na mabilis na pala siya inatake ng halimaw. Lumabas ang system na nagsasabi na nakatanggap siya ng 9,300, 1,710 na pinsala. Hindi naman makapaniwala si Greed at sa isip-isip nito na hindi lang ito mabilis, kundi sa kabila ng may suot siya ng Tiramet's belt na nakakabawas sa pinsalang natatanggap, nawalang din siya ng 15% ng kanyang total health. Hindi lamang may pagkakaiba sa level, ngunit ito ay isang halimaw. Sinasabi ng host ng event na dahil sa advantage ng kakayahang lumipad, ang karaniwang lumilipad na monster ay may pangkalahatang mababang stat. Ngunit ang mga Drake ay halimaw na lumampas sa low ika na yun. Pero sa kabila ng katotohanan na harapin niya ang lahat ng uri ng malakas na kalaban, walang espesyal sa Drake. Hindi lang yan, kundi, ang taong ito ay isa ring lampas sa low ika. Nag-transform na si Greed at nakangiting ginamit niya na ang Black Transformation. Mabilis niyang inatake ang Drake at ginamit niya ang Quick Movement. Sa isip-isip ni Greed na dahil kalahati na lang ng health nito ang natitira, ang paggamit ng Black Transformation ang tamang choice. Pero mula sa ngayon, hindi na siya dapat tamaan, at kung mag-stack siya ng damage habang nag-iingat sa pattern ng pag-urong ng kanyang buntot. At batid ni Greed na kailangan niya na muna suotin ang Doran's Ring. Mabilis nagpakawala ang Drake ng Fire Breath at nagulat at nagtataka dito si Greed at sa isip-isip nito na tumaas ang bilis nito sa pag-atake. At napapatanong ito na hindi ba dapat mababa ang intelligence nito? Ito ay natututo ng hindi kapani-paniwalang bilis. Naiinggit siya sa kanya, at tinawag niya itong isang peking dragon. Nagpakawala si Greed ng skill na Blacksmith Rage at pinuntirya niya ulit ang ulo ng Drake. Nasaktan dito ang halimaw at bigla ito nagpakawala ng isang malakas na sigaw.
Tumalsik dito si Grid at bumagsak ito sa lupa. Napapasigaw na lang ang host ng event at sinasabi nito na isang hindi kapani-paniwalang pag-crash. Nasa panganib si Grid dahil sa kasalukuyang mababa ang depensa nito, nakatanggap siya ng critical damage sa Drake. Pero sa huli, dahil sa berserk state ni Drake, nakatanggap siya ng fatal blow. Nag-alala naman ang mga kasama nito, at sabay-sabay nila inatake ang Drake, at sinisigaw ni Pixord at Yera ang pangalang ni Grid. Sinasabi ng host ng event na kasalukuyang pinupuntirya ng Drake ang lupa gamit ang isang pag-atake na parang meteor. Ang iba ay sinusubukan nilang hilahin ang aggro, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay tumatalbog lamang dito. Dahil na-stuck siya sa lupa, hindi makagamit ng sword dance si Grid. Wala siya magagawa laban sa parating na impact, mukhang mabibigo ang Korean team sa raid sa huli, nakangiting sinasabi ni Grid na mukhang nakalimutan niya na sinabi niya na hindi siya match para sa kanya. Biglang may mabilis na bumalusok na isang sandata at biglang tinamaan ng Drake, nagtataka at nagulat ang lahat, at sinasabi ni Grid na sadyang mabigat talaga ang harpoon, ito pala ang God Hands, at batid ni Grid na ang may mga normal na lakas ay hindi kaya itong ibato.